Tol, welcome sa Tol Rapid Fire. Woo! Ito na, ito na, ito na, ito na. Inilabas na ni Jojo Morales ang CCTV na ebidensya niya. Natutunay nga at totoo yung panunuhol na gustong gawin sa kanya ni Lam o Lisa Aranita Marcos. Ako mismo may niwala na totoong tao at credible na tao at tunay na mapagkakatiwalaan. Balik-balik niyo. Tunay talaga mapapagkatiwalaan si Jonathan Morales. Kaya, isi-share ko ngayon sa inyo itong video na ipinakita niya sa live ni Maharlika. Na kung saan, makikita natin ngayon dito yung sinasabi niyang tangkang pag-ariglo sa kanya ni Lam o Lisa Aranita Marcos sa pamamagitan ni James Kumar at ng iba pang mga tao. Tunay ngang may mga nagtatangkang arigluhin siya para siya manahimik at titigil na ang Senate hearing sa PDLX. Ngayon ang tanong, bakit may nag-aariglo sa kay Jonathan Morales kung ang mga pinaparatang naman sa kanya ay siya ay hindi credible? Tulad ng sinabi ng mga senador at sinabi rin ni BBM na siya ay professional liar. Yan ang tanong. Bakit may mga nagtatangkang magsuhol sa kanya kung siya ay professional liar? Ngayon, panoorin natin na sabay-sabay para malaman natin kung ano ang ating dapat gawin sa ating inang bayan. Pero bago yan, pasuyo muna ng isang like dyan, comment, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating channel. Ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, padre, padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Papagigil kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili. Kasi, di ba? Hindi. Matulungan natin, padre. Kasi, siyempre, yung mama, sige,
Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Bakit? Ano lang, pipintas ka. Ibig sabihin, hindi, ibig sabihin, hindi, para kilala kita. Ibig sabihin na tumawag si Dam pala, KJ. Okay. Yan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. My God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano no, sa halip na ano no, bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas. At sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos ayon dyan sa video napanood namin sa iyo na aareglohin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa huling pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon ahente ng PIDEA, hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, sa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga, ang ko lang,
hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung ano no, nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, Mhm. kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid ng mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung ano no, yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po ano. Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila na yung nga patahimikin na sumunod ako, ganun po eh, sumunod ako doon sa magiging doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga ito po yung ano no na isang malaking katanungan din sa akin ano kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung Mhm. mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung ano no. Kaya nga sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago nga yung Mhm. May Eh, 7 na pero hearing. marami pa 'to, itong video na ito, hindi lang ito, marami pa 'yan? Meron pang mga ibang video, pero yung naging ano na, kasi sa ano na eh, conversation na namin sa telepono Ah, na okey. ano Pero po, no? Kaya, ito yung pinakita mo, ito yung pinakaimportante na kailangan opo, marinig ng taong et, bayan na binanggit si Lisa at si Kumar. opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga ano klase ng pagbabanta ano o pahiwatig na pagbabanta, malinaw na talagang papatayin yan na na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Eh ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga sa ano, kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila, no? Ang sa akin lang dun sa confidential informant. Yun lamang po. Actually, sir, napatunayan mo sa buong Pilipino, 100 something million Filipinos, na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko nga kanina, walang siraulong nagtatrabaho sa gobyerno na ilagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili na tumawag doon sa kausap niya at nandoon ka, present ka sa tabi, nakikinig ka lang. Walang may, matinong tao na gagawa nito kung ito ay gawa-gawa lang. Alam naman, ilalagay nila ang sarili sa kapahamakan na ganito. Although siguro, hindi nila inisip yung mga taong nag-usap ng dalawa na dumako ka sa ganito. At hindi rin siguro nila naisip na itatanggihan mo yung kanilang offer. Opo, kaya nga po na kung makikita niyo yung ano no, yung pangyayari no. Nag ano eh no, nagkaroon ng negotiation. Nung Yes. nagkaroon ng failure yung negotiation, giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo ng ano no, takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation ano Mhm. para doon sa ano no sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po eh. Kumbaga sa ano, talagang wala na silang magawa eh, kundi yun na, no, na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng ano, discount. Kasi, kumbaga sa ano, no, kapag kanya, hindi na makontrol yung sarili, dahil na ito,
mayroong mga nakuha, kasi sinabi ko sa Senado na na-capture na station, ito na yung nangyari. Siguro nga, no? Dahil ito yung senyales na magkakaroon ng paranoia yung isang tao. Kaya siguro ganun yung nag-decision at out of the blue, nakapagsabi siya ng ganun na hindi dapat para sa isang pangulo na nagsasalita. Kasi unang-una, yung mga tinuturan niya na ako ay nagkakawalaan o pinunan, mahasang paglabag ito, no? Doon sa Constitution. Kasi namin pa siya, no? Na itatago yun at ipagtatanggol niyan, no? Yung ating Constitution. Kaya ako ay kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Yung ba? Sasabihin nyo na ganito, hindi po ako mapapatunayan ng kahit na anong hinihingan na ako ay guilty sa anumang karatang laban sa akin. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakabigyan niya, yung sasabi ko sa akin, sa panihira, ay dala marahil ng kanyang epekto. Epekto sa kanya, ng illegal na. Alam mo yung tinatanong ko yung video mo? Alam mo kung narinig ko sa vlog ko, ako po ay may doctor. Okay? 3 decret po ako tanggap ko. Napapakalit, i-google-galing ako ni Marcos sa kapalit. Nakatunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at nakapakalit. Even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin. Hindi video. So, yun, narinig ko na. Ipapapatay ako, ipapagurgur ako. Okay? Papagurgur ako ng mga. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga, narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay ko. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong nangyari sa buhay mo, bago mag-hearing. So, ano doon yung threat, ano yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing, maybe. Ito po malinaw kasi ng araw na si Agent Morales, yung kababayan, ay nasa status ngayon na nasa kasalukuyan na nanganin ang Amerika. Dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pagkakabwata ng Diyos naman. Dahil doon sa mga desisyon na nakapto na iyong sarili, ikaw ay nanganganin. Nanganganin. Pero ang utang din ng gobyerno ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit protektahan ka? Sila mismo ang magpapagawang afterman ng paggugulo sa'yo. At sinumbinsi ka, based sa bubusin ka na ibag-bribe ka nila. Dahil kung hindi, gugulo ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig na yun? Ano na lang po ba yung gobyerno na kapag ang isang tao na ginawa naman yung trabaho niya at masulat din sa dokumentong inilabas ay gugugurin ka? Ano bang inanong yan, Em? Alam nyo, nangyari ito, matapos ko, April 30, yung ako-na-unahan ko. Nangyari po ito. Pinabukasan, May 1, dumating po ito. Kaya nga, ano po doon sa taong bayan, paglasip po makulat. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya din gawin. Itong mga individual na ginagawa, hindi ba nakikita na ginagawa ito sa mga makisog grabe na kapag ka sasagawa ng mga rally at makisog, nakapag-apply ng permit, ay ilaga lang pinakansila yung nakisog. Bakit? Yan doon, umabot ng
impluensya. Itong mga nakatulong ngayon sa ating ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Kasi po ako nagtrabaho na. Bakit po ganito? Nagtrabaho lang po ako. Ito po, hindi ko sinabi sa kanilang mag-okay sila. Hindi ko sinabi sa mga tao dito na nakasulat yan na limang kayo na hindi po. Ang tinataon lamang po ay nagpunta at nagbigay sa forma at ito ay in-entertain po. Ngayon, matapos ko ma-entertain ko, nakalipas ang mahigit isang dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang pinapakit ako. Ito yung kabaliktaran. Ngayon, nakakapagtaka pa ng natuklasan ko. Kaya pa nga ako, linigisa-gisa. Dahil ito palang James Umar na kalbiyado na ng mga tao na pinipinta. Ang gobyerno na supposedly ay napoprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito. Ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng pagbuhat at sinubukan sa bayan. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee ang Public Nag-iintay po ng hearing na binanggit ko yung sensitive na to. Na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, sa pinaka at i-present mo lang din pinaka. Kung narinig tayo sa Senator Bato, ako kasi, Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, nakampi na nga nila yung mga sindikato, pero sige mag-demonstrate pa rin. Itong mga video na ito na dapat ito na ilagay for the record dyan sa sinabi. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ngayon ay ayun nga sa mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa April 5. Baka na ito yung ano nila, yung katakot nila. Kaya yung decided na expose na natin yung video. Ano ang gusto mong sabihin ngayon dun sa Committee on Public Order? Gusto mo ba na ito i-present doon? Alam nyo, hindi ko na po inaasahan na nag-interesado sila dito sa Pilipinas. Pero, ito po ang nananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Kahit ano man po ang mangyari, ako mismo, ako mismo nakikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga dahil na po natin ito sa kalsada. Pagka po, binaliwala nila ito pala manawagan. Yung supportahan natin mga bayan. Kung malapit kayo sa Senado, maging part-time na kasama yung video. Malinaw na si Marcos. At nutusan niya ang James Umar. Right, malinaw sa video yung mga kapapasok lang. Balikan nyo na lang din na i-play ang video. So, ano nyo ngayon? Ano yung pakiramdam nyo na nailabas nyo na ito? Alam ko, nagdadalawang isip kayo. Alam ko po, yung kapag taong bayan na ang tumulong, hindi naman po ako makakatulad po na hindi naman napapahamak ng ng confidential. Dapat lamang po talaga malaman ng taong bayan kung anong klaseng namumuno mayroon tayo. Tayo ang naglagay sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Pero nabudol po tayo. Ito po, nakita niyo po yung ginagawa sa atin. Nabudol po tayo. Kaya sa darating po na Lunes, tignan po natin, obserbahan po natin. At tayo na po talaga yung magpasya
Wala pong politika o anuman dito. Ang ipaglaban po natin yung kapakanan po ng ating bansa. Masyado na tayong inaargabyado. Masyado na tayong ginagago. Mali na ito eh. Mali na. Yung mga pinagkatiwalaan natin, binababoy natin. Sir, bukas sa Pilipinas, linggo, Mother's Day po. Alam niyo naman, taon-taon buong mundo sineselebrate ang Mother's Day. Ang ina ay larawan sa ngayon sa Mother's Day, sa ina ng mga mother. Ano po ang mensahe sa kanila? Bilang ina ng mga mother. Mananagot ka sa batas. Darating ang batas. Mananagot. Dapat talagang madadag sa batas. Dapat magbayad doon. Actually, sir, mas matindi pa ang ginagawa. Itong nakita ko video nito, kailangan yung managot sa batas dahil sa dati ko dito ay ang kidnapping ng batas. Imagine mo ang isang ina na dapat ay ulira, isang ina na mag-aaruga sa kapakanan ng taong bayan. Pero isang ina ng mafia na nagtitipag sa buwan sa mga para ay pangkot sa high crime dalawang pagkakataon at marami ng pagkakataon Naniniwala ako na isip na ang pamilya. Kaya ito sa mga bayan natin tayo. Dadalhin natin ito at bayan mensahe mo, sir, sa mga kongresista na every day ay pinagtutulungan ka, nagpapapress con para sirain ang kredibilidad mo. Mensahe mo sa mga senador na gusto kang tibagin pero hindi ka nagpapapress. Ano ang masasabi sa mga taong gobyerno, sa mga kapulisan, sa mga taga-AFP, lahat ng mga lingkod bayan o matinong lingkod bayan na may pagmamahal pa sa Pilipinas, may pagmamahal pa sa kinabukasan. Ngayon nakita nila, hindi naman po sila siguro nga para hindi nila maintindihan na ang First Lady at si Marcos Jr. ay ang nasa likod o mastermind nitong pag-areglo sa iyo o pag-bribe sa iyo o pagpapapatay sa iyo. I hope not. igalang nila ang ating batas. Ipagtanggol natin ang ating konstitusyon. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito hindi pa huli ang lahat eh. Hindi pa. Alam ko marami sa inyo ang nakakakita at nakakaranas kung papaano tayo pinamamahalaan ng mga taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Magkaisa na tayo. Magmasid kayo, makiramdam kayo sa nangyayari sa atin. Huwag tayo magbulag-bulagan. Alam po, marami na sa ating gising at mulat at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. At ito ay malapit na. Ako mismo ang maghihikayat sa inyong lahat kapag binaliwala nila itong investigasyon na to. Grabe yung revelation. Sir, kumusta po yung pamilya ninyo? Awa po ng Diyos. Kami po ay maayos naman. Gusto ko i-specify. Kasi si Senator Bato, in fairness to him, ay in-authenticate niya itong pinagsimulan nitong dokumentong ito. Senator Bato is the most powerful. Powerful siya over Lisa, over Marcos Jr., sa kanyang Committee on Public Order dahil siya ang chairman. Anong gusto mong mensahe sa kanya? Tatay sa tatay, pulis sa pulis.
investigadors to investigador. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya ayaw ko siyang pangunahan. Matalino siya, halal siya ng bayan, pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng taong bayan, at alam ko naman nasa hustong pag-iisip siya. Kaya alam niya kung ano yung mga hakbang na dapat niyang gawin bilang isang pinagkatiwalaan ng taong bayan, bilang isang senador. Sir, message nyo sa tinaguriang fourth estate na mga mainstream media na imbis na magkatuwang ng taong bayan para ipalabas ang katotohanan, pero katuwang sila sa pagsira sa'yo. After this na pinakita nyo ang video, anong gusto mong sabihin sa kanila? Tigilan na natin yung pagiging punyeta. Magpakatotoo kayo. Maglingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. Message nyo sa mga religious group, kahit ano pa man ang kanilang paniniwala, lahat ng religious group, Katoliko man yan, Muslim, Iglesia, kung ano pa man. Maging tapat kayo doon sa inyong sinasamba. Gamitin ninyo yung pagiging salitang Kristiyano. Pagka kasi sinabing salitang Kristiyano, ito na yung magiging hadlang para siya ay magsabi ng kasinungalingan. Pag sinabi sa isang tao, salitang Kristiyano, ibig sabihin, ito na yung hudyat. Alam niyo po, para doon ka sa katotohanan. Nakakaiyak. Alam niyo, ayokong umiyak kasi matapang yung yung aking dito sa akin mga kababayan. Pero sa totoo lang, sa tagal kong nakikipaglaban sa mga demonyong ito, napakasakit kasi ako po, nag-devote ako ng since 2015 bilang isang vlogger. Na sinuportahan ko mga taong mga demonyo pala at willing patayin kayo, patayin ako, patayin ang lahat. I spend my own money. Babalik-balik sa Pilipinas, kampanya ni piso, dahil umasa ako na ibangon yung mga Pilipino. Tapos nakita ko ngayon, sa pinakita niyong video, na handa silang patayin tayo, handa silang gurgurin tayo dahil nagsasabi tayo ng katotohanan. I believe, hindi ko man kayo kilala, dahil lang dito na nagalit pa nga po kayo sa akin at naintindihan ko yung galit ninyo. I believe yung pinaglalaban ko pareho para sa kinabukasan ng taong bayan. Kahit ako yung wala na po sa Pilipinas, umasa talaga ako na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Pero ito mismo, sir, Malacanang, First Lady, Presidente, ang nag-uutos na papatay kayo, papatay ako, ibabribe kayo. Ano na lang ang kahinatnan nitong mga kabataan, itong mga young generation na pinaglalaban natin? Kasi ikaw, I believe, handa ka na kung ano mangyari sa inyo, sa tapang ninyo, at ako din. Pero ano yung gusto mong, I hope may nang nakikinig sa ating mga bata, na mga bata, anong gusto nyong sabihin sa mga batang ito, na bakit may ganito tayong klaseng bangag na administrasyon? Dahil na rin siguro sa sa paniniwala, maling paniniwala. Parang nangyari doon sa inyo, nagkaroon kayo ng paniniwala o bulag na paniniwala. Nasilaw kayo ng ng inyong paniniwala. Pero dapat sa uulitin, pumili na tayo ng talagang mga tao na karapat-dapat para mamuno sa ating bansa. Dahil ang nakasalalay dito, kinabukasan natin. Nakasalalay dito, kinabukasan ng magiging mga apo natin, mga anak natin. Yan po kinabukasan ng bansa natin. Pagka ganyan, pinamumunuan tayo ng ang sinasabing ang bangag na Pangulo, nakakatakot. Nakakatakot. Kasi sa mga ginagawa pa lamang niya, talagang nagkakaroon ng lapse of judgment. Dahil nga sa epekto marahil ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Yun po ang nakakatakot. Kaya dapat
talagang maging mapanuri tayo. Hindi yung como magaling magsalita o magaling ang maganda, malaki katawan o ano man, hindi. Pumili po tayo. Pumili po tayo ng mga magiging leader natin. Ngayon, eto na, no, panahon na para magkaisa tayong muli. Huwag na tayong pumayag. Huwag na tayong magpaloko. Diba? Huwag na tayong magpabudol. Magkaisa na po tayo. Umpisahan na natin sa sarili natin, sa tahanan natin, at lumabas tayo. Ipakita natin na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa nakaupo sa Malacanang. Yun po. Sir, alam niyo, nung nakaraang eleksyon, grabe ang awayan between ang tinatawag na Dilawan, o Pinklawan, at Pulahan. Nagbakbakan ng taong bayan. At talagang nahati tayo, ang mga magkakamag-anak, magkakaibigan, nagkagalit-galit, nagkaaway-away, dahil ako sa side ko, pinagtatanggol ko tong bangag na to, sa side nila, pinagtanggol din nila yung kanilang gustong mamuno, at marami pong mga artista, influencers, mga kilala sa lipunan, na may power, na maging kabahagi nitong panawagan ninyo, na lumabas sila at magsalita sila. Dito sa mga taong ito na naging part ng campaign, na minsan sa buhay nila, ay alam nila na si Marcos Jr. ay bangag, magnanakaw, manbubudol, sinungaling. Ang dami naman yan, naririnig ninyo. Ano ang gusto mong mensahe dito sa mga influencers, mga artista, na noon ay binoboljak nila si Marcos Jr. na bangag-bangag at yun nga, pagnanakaw. Anong gusto nyong iparating? Bakit wala sila ngayon? Sir, nakamute kayo. Hindi po natin sila masisisi dahil unang-una nakasalalay doon sa mga endorsement yung kanilang mga kabuhayan. Yeah, you're At right. ito mga artista na ito o yung mga sino mang tinatangkilik ng masa ay gumagalaw lamang yan dahil doon sa mga endorsement. Pag wala endorsement, wala eh. Kaya napaka makapangyarihan ng mga ng mga negosyo sa kanilang sa kanilang mga ginagalawan bilang artista. Kaya kapag sila ay na-involve sa ganyang pagkilos, manganganib po yung kanilang mga trabaho. Pero Wala hindi silang magiging, pero hindi po wala sila silang magiging pelikula o naman. hindi naman nanganib nung nag-oppose sila. But ganun pa man, sir, masakit Patputulin ko po kayo. Nangyayari po 'yan. Hindi na wag na po tayong lalayo Okay, doon sir. sa mga media. Ang media may mga yan, 'di ba? Nasa isang network 'yan eh. Apo. 'Di ba? Kapag ang media ay nakitaan o kinakitaan ng pagre-report na ayaw ipa-report ng kasalukuyang gobyerno, talagang nagkakaroon ng ng problema yung mismong network company. Ganon din ang artista na nakapaloob dun sa mga network company. Yes, Ganon sir. po yun. Kaya hindi rin natin sila masisisi. No? Kaya sa atin, ang panawagan natin, alam naman natin, gising na ang taong bayan. Eh. Kaya nga, sa nakikita ko, natatakot sila tuwing mayroong maisog. Eh. Kasi nga, ayaw nilang makarating sa taong bayan. Ayaw nilang mamulat ang taong bayan. Maganda yung ginawa nila kasi talagang mas dumadami yung namumulat. Dumadami yung mga taong bayan na nagigising. Ngayon, katulad ngayon, maraming nagigising. Maraming nagising. Actually, sir, paano na kaya nila ito i-debunk? Na pinakita nyo na ang video, ang CCTV, na talagang nasasangkot si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. at lahat, si Kumar. Okay? Ano mensahe mo sa Presidente Marcos Bangag? Kung wala ka ng una-una, yung moral ascendancy, wala na eh. Alam naman nila yan eh. Wala na yung moral ascendancy. Sir, alam mo na kung anong gagawin mo. Yeah, dapat Kaya, nga mag-resign na siya. Sabi ng mga taong bayan, mag-resign na siya. Pero
Siyempre, pag mga taong may bisyo o bangag nga, sabi nga ng karamihan sa atin dito, mukhang mahirap. Kaya tama din po yung panawagan ninyo na lumabas na yung mga taong bayan at I hope maging part sila sa Senate hearing sa May 13. Narinig naman tayo ng mga politiko, ng Kongreso, Senado na pilit nagtatakip dito kay Marcos Jr. at dito sa kay Lisa na mastermind ng yung pagbabribe, pagkikidnap at kung ano-ano pang mga high crimes. Alam ko ang Pangulong Duterte ay I hope nakikinig siya sa atin, nanonood siya sa inyo. Maganda yung ano niya sa maisog kahit na si Pangulong Duterte ay I believe 79 or 80 years old na siya. Nandiyan pa rin siya dahil sinasabi niya na huwag niyong lapastanganin ang flag ng Pilipinas. Itataya niya yung buhay niya. Kung nakikinig ngayon si Pangulong Duterte bilang isang former president, anong gusto mong sabihin sa kanya? Na after niyang ginawa ng kahit papaano maayos ang Pilipinas, hindi man perfect, anong gusto niyong message sa kanya? Patuloy niya tayong gabayan sa tamang landas. At huwag niyang hayaan na malugmok ang ating bansa sa kumunoy ng kagaguhan. Sir, panghuling salita sa lahat, kung may gusto ka pang sabihin. Mga minamahal kong mga kababayan, magsama-sama po tayo at ipagtanggol po natin ang ating bansa. Ito po, sa nakikita ninyo, sa napanood ninyo na ginawa sa akin, gagawin din sa inyo yan at sa mga ordinaryong tao. Walang ibang makapangyarihan dito sa ating bansa, kundi po tayo. Tayo ang naglagay sa kanila. Yung ginagawa nilang pangbabaliwala sa atin at pangbababoy dapat na matigil na. Magpasya na po tayong lahat. Magpasya po tayo at magsama-sama, magkaisa po tayo. Laban dito sa mga sa mga adik sa ating pamahalaan.